Magandang araw, ako si Binibining Angelusi Kapwa. Ngayon ay ating tatalakayin kung sino-sino ang mga tauhan sa kwentong Rama at Sita. At bago natin simulan ang buod, ay kailangan ko munang italakayin sa inyo ang mga tauhan sa kwento. Ang unang tauhan ay si Rama, matapang at mapagmahal na asawa ni Sita. Si Sita, ang asawa ni Rama na sinubukang akitin ni Ravana. Ravana, ang hari ng mga higante at demonyo. Hanuman, hari ng mga unggoy at tumulong kay Rama upang mailigtas si Sita. Lakshmana, kapatid ni Rama. At Surpanaka, kapatid ni Ravana. Ngayon, narito naman ang buod ng Rama at Sita. Sa gubat tumira sina Rama at Sita, kasama si Lakshmana, nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam na nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari, sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Sita sa harap ni Surpanaka si Rama. Nagselos ng husto si Surpanaka, at sa galit ay bigla siyang isang naging higante. Nilundagan si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmana. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunod ni Lakshmana ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makagante kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya ito na maging asawa ni Ravana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana, sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pero pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritsa na si Rama at Lakshmana ang magkalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritsa. Kailangang umisip tayo kung paano makuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang nangingitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong pusa. Tinawag agad niya si Rama at Lakshmana para hulihin ang pusa at parang mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin iyan, paalala ni Lakshmana, dahil mahal na mahal ang asawa. Kinuha ni Rama ang kanyang pana at buso. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano mangyari, bilin ni Rama sa kapatid. Pero narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo, kaya napasigaw si Sita. Bilis, habulin mo ang gintong usa. Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmana na sumunod sa gubat. Hindi kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot, pero ayaw pa rin umalis ni Lakshmana, kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari, sabi nito kay Lakshmana. Nasaktan si Lakshmana sa bintang ni Sita. Para patunay ang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang pusa at bigla itong naging si Maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang Brahmin.
Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Lanka, sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na bangal. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwahing hila ng mga kabayong malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nilaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kay Rama at Lakshmana. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karuhahin ni Ravana. Pinagtatagan ni Ravana ang agila at duguan nung bumagsak sa lupa. Pabalik sina Rama at Lakshmana nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Lanka, sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila, pagkatapos ay naghanda sila upang masundan ang hari ng mga higante sa Lanka. Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan, sabi ni Ravana. Pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka sa labanang naganap. Maraming kawal na unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak. Napugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa napatay ni Rama ang hari ng mga higante. At tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay na ang kanilang mga pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.